Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ngayong umaga sa ating Adult Sunday School. Pinabati po natin ulit yung mga nanonood, mga viewers po natin, at hayaan niyo pong sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. Siguro bago po yan, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Amang Diyos, salamat po ulit sa umagang ito na ibinigay niyo po sa amin para po makapag-aral po ng iyong salita. Tulungan niyo po ulit kami na patuloy mapaalalahanan sa ginagawa po ng Holy Spirit sa aming mga buhay. At salamat po Panginoon sapagkat nire-remind mo po kami na ang empowerment at ang enablement ay nagmumula lamang sa iyo, Santong Espiritu. Kaya samahan niyo po kami sa pag-aaral namin ngayong umagang ito at patuloy po naming manamnam ang iyong banal na salita. Salamat po Panginoon at pinagkakatiwala ko po ang lahat na ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Nandito pa rin po tayo sa the work of the Holy Spirit. So nandito pa rin po tayo sa number 2 na He gives evidence of God's presence. So last Sunday, pinag-usapan po natin yung buhay po ni Samson at pinag-usapan din po natin yung 10 pagpapamalas po niya ng pambihirang kalakasan. Pero makikita po natin dun sa 10 po na iyon ay meron pong sa 3 pagkakataon na mababasa po natin yung mga pangungusap po that the Spirit of the Lord rushed upon him. At dito nga po natin makikita yon sa killing of the lion, sa killing of the 30 Philistines, at saka po dun sa escape from ropes and killing of 1,000 Philistines. Mababasa po natin yung mga pangusap that the Spirit of the Lord rushed upon him. Pero this morning, bukod po kay Samson, ang pag-uusapan naman po natin ay si Saul o di kaya po si King Saul. At titingnan po natin yung pinaka-background nito sa 1 Samuel chapter 10. So, sa mga Tagalog Bible po natin, ang 1 Samuel chapter 10, ang pinaka-title po nito ay binuhusan ni Samuel si Saul ng langis upang maging hari. So, nais ko pong basahin yung verse 1 at ang sabi po dito, kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binuhusan ang ulo ni Saul. Pagkatapos hinagkan niya ito at sinabi, binubuhusan kita ng langis ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Pamunuan mo ang kanyang bayan at iligtas laban sa lahat niyang kaaway. Ito ang magiging palatandaan na ikaw nga ang hinirang ni Yahweh upang mamahala sa kanyang bayan. Now, mapapansin po natin sa verse 2 na si Samuel po, nagbanggit po siya ng mga palatandaan. At dito po sa palatandaan ay meron daw pong 3 grupo ng tao na makakasalubong po si Saul. Ang una po, sabi po dito, ay you will meet 2 men. At makita po natin yan sa 1 Samuel chapter 10 verse 2. At tais ko pong basahin, sabi po dito, paghihiwalay natin ngayon, may masasalubong kang 2 tao sa tabi ng libingan ni Raquel sa selsa na sakop ni Benjamin. Now, binabasa ko po ito, na isip ko lang po, So, paano naman po nalaman ni Samuel na may makakasalubong pong 2 tao si Saul at itong 2 taong ito ay nasa tabi ng libingan ni Raquel sa selsa na sakop ni Benjamin? Of course, ang obvious na sagot po doon ay si Samuel po kasi ay isang propeta at bilang propeta, ang mga propeta po ay kinakausap ng Diyos. Pero makikita po natin, nakakamangha kasi mamaya as we go on, yung detalye po, very precise po si Samuel, si Prophet Samuel sa mga detalye na ito daw po yung mga sunod-sunod na mangyayari. And then pag nangyari na po itong mga palatandaan na ito, ang Espiritu ni Yahweh ay makapangyarihang lulukob kay Saul. So ituloy po natin, So sabi po dito, ang sabi po, sasabihin nila sa iyo na nakita na ang asnong hinahanap mo. At ikaw naman ngayon ang inaalala at ipinagtatanong ng iyong ama. So again, paano naman po niya nalaman na itong 2 taong makakasalubong ni Saul, sasabihin po sa kanya, yung asnong hinahanap mo ay natagpuan na at ngayon nag-aalala naman sa iyo ang iyong ama. And then, after po niya mamit itong 2 tao, sino naman po yung grupo ulit ng mga tao na kanyang masasalubong? So sabi po dito, 3
men will meet you. So una po yung dalawang lalaki, and then yung pangalawa naman po ay yung tatlong lalaki, no? So makita po natin dito, sabi po dito, sa dako paroon sa verse 3, may masasalubong kang tatlong lalaki sa may malalaking puno sa Tabor. So again, paano naman po nalaman ni Samuel na may masasalubong si Saul na tatlong lalaki doon sa may malalaking puno sa Tabor? At sabi po dito, pupunta sila sa Bethel sa altar ng Diyos. Ang isa'y may dalang tatlong tinapay, tatlong tupang maliit, ang isa'y tatlong malalaking tinapay, at ang isa'y sisidlang balat na puno ng alak. So, nakakamangha po, no? Paano po nalaman ni Samuel na itong tatlong lalaki? Ang isa'y may dalang tatlong tupang maliit, ang isa naman may dalang tatlong malalaking tinapay, at ang isa naman po ay may dalang sisidlang balat ng puno ng alak, no? At sabi po dito, babatiin kanila at ibibigay sa iyo ang dalawa sa dala nilang tinapay. At kapag inalok kanila, ay tanggapin mo ito. So, ang nakakamangha po, no? And then, yung pangatlo po, no? After po nitong 2 men, after po nitong 3 men, ang sabi po dito is, you will meet a group of prophets, no? So, sabi po dito sa verse 5, no? Babasahin ko po yung unang Samuel, chapter 10, verse 5. Pagdating mo sa burol ng Diyos sa may kampo ng mga Filisteo, makakasalubong mo naman ang isang pangkat ng mga propeta na pinangungunahan ng mga manunugtog ng alpa, tamborin, plauta at lira. Sila'y galing sa altar sa burol at nagpapahayag ng propesiya, no? So, yung detalye po, no, na itong mga propeta, makakasalubong po ni Saul, no, yung isang pangkat ng mga propeta, na nangunguna po sila, no, may mga nangunguna na tumutugtog ng alpa, ng tamborin, plauta at lira, at sila'y galing sa altar sa burol at nagpapahayag ng propesiya, no. Now, gusto ko lamang pong isingit, no, sa ating lesson po, no, na pag-aralan na po natin to. And maybe sa iba po sa atin ay narinig na po itong doctrine ito, no, or yung tinatawag po na the decrees of God, no. Pero ipapaliwanag ko po kung ano po ang ibig sabihin nitong the decrees of God. So, sabi po dito, the decrees of God are the eternal plans of God whereby before the creation of the world, He determined to bring about everything that happens. So, may doctrine po pala nito, no? Ang tawag daw po nito ay the decrees of God, no? At medyo malalim pag inisip natin or kamangha-mangha po talaga pag inisip po natin. Pero sabi po kasi dito, ito daw po yung mga eternal, no, plans of God, no? Kailan po? Bago po daw magsimula ang creation. And sabi po dito, nakatakda na daw pong mangyari ang lahat ng bagay, no? Kaya kung i-connect po natin to dun sa pangyayari po ni Samuel at saka ni Saul, no? Hindi pa po nangyayari, pero dahil sinabi ng Diyos kay Samuel na ito yung mga mangyayari, so nasabi po ni Samuel yung precise, no, yung pagkakasunod-sunod na mangyayari. Now, ang tawag po kasi doon ay the decrees of God, no? So, sabi po ni Samuel kay Saul sa oras na iyon, kapag nangyari na ang lahat ng iyan, ano pong mangyayari po kay Saul? Now, basahin po natin yung unang Samuel chapter 10 verse 6. Now, ang sabi po dito, at ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sa iyo, at manghuhula kang kasama nila, at ikaw ay magiging ibang lalaki. Now, sa English translation po, no, ramin ko po yung English Standard Version sa 1 Samuel chapter 10, verse 6. Ang sabi po dito, then the Spirit of the Lord will rush upon you. So, last Sunday, napag-usapan po natin for 3 beses na binabanggit po itong phrase na ito, that the Spirit of the Lord will rush upon you. Kay Samson po, no? Pero this morning, ay mababasa din po pala natin itong phrase na ito dito naman po sa buhay po ni Haring Saul. And ang sabi po dito, and you will prophesy with them and be turned into another man. So gusto ko lamang pong ipaliwanag ito, no, yung binabanggit po dito na
be turned into another man, or ikaw ay magiging ibang lalaki. Yun po ang translation sa Tagalog. Pero ipaliwanag po natin itong be turned into another man. So sabi po dito, ano po ibig sabihin po nito? Not by losing self, but rather by being equipped with power to play a new role. So ano pong ibig sabihin nito? So maybe kung ordinaryong tao lang noon, no, si Saul, siguro baka nag-aararo lang siya o nagpapastol din siya katulad ni David, no, tumutulong siya sa gawain sa kanyang tatay. Pero this time magkakaroon na po siya ng panibagong role, no, or panibagong katauhan na ngayon, kung dati parang patambay-tambay lang siya, pero ngayon ay siya po ay pinili na maging hari ng Israel, no? At kapag nangyari na daw po lahat ang mga binabanggit mo ni Propeta Samuel, yung 3 tao na masasalubong po niya, ang sabi po dito, ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sa kanya. So, naganap po ba lahat yung binabanggit po ni Propeta Samuel na witness po ba yon ni Saul, no? Nung yung mga binabanggit po ni Propeta Samuel? Well, actually, obvious na sagot, yes, nangyari po, no? At dito, tutuloy ko lang po yung sa verse 9 ng chapter 10 ng 1 Samuel. Sabi po dito, nang maghiwalay na sila ni Samuel, si Saul ay binigyan ng Diyos ng bagong katauhan. Ito na po yung binabanggit natin. Pero doon sa karugtong po ang sabi, at ng araw ring iyon, naganap ang lahat ng sinabi sa kanya ni Samuel. At dahil naganap po ang lahat ng sinabi ni Samuel, ituloy po natin yung verse sa unang Samuel, chapter 10, verse 10. Now, sabi po dito, at nang sila'y dumating doon sa burol, narito, isang pulutong ng mga propeta ay nagsasalubong niya. At ano pong sabi? Sabi po dito, ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihang sumakanya at siya'y nanghula sa gitna nila. So gusto ko po ulit pahiramin yung English translation, no? Kasi pinakita po natin last time, no, sa English translation po kasi is the Spirit of the Lord rushed upon him. Nakita po natin yan kay Samson. At this time, ihiramin ko po ulit yung English translation po nitong 1 Samuel chapter 10 verse 10. So sabi po dito, and when they came to Gibeah, behold, a group of prophets met him. At ano pong sabi? Ang sabi po dito, then the Spirit of the Lord rushed upon him, and he prophesied among them, no? Kaya nga po makikita po natin, no? So, andun nga po yung pangusap, no? The Spirit of the Lord rushed upon Saul. At ano pong epekto po nito? Sabi po dito, he prophesied among them, no? Kaya nga po nung nakita daw po siya nung kanyang mga kakilala, no? Nagtanungan po itong mga ito at ang tanong po nila, ano bang nangyari kay Saul na ito na anak ni Kish, no? Propeta na rin ba si Saul? So, last time, pinaliwanag po natin to, no? At sabi nga po dito that this is not a permanent spiritual renewal or conversion. Now, ibig lang pong sabihin, kasi ang pagkakatawag naman po kay Saul ay hindi para maging propeta, kundi para maging hari ng Israel, no? Pero makikita nga po natin ang background po kasi nito. Sabi po kasi ni Propeta Samuel, ito yung isa sa mga magiging palatandaan. So kung hindi talaga hindi marunong mag-prophesy si Saul, pero dahil nga isa sa magiging palatandaan yung pagsalubong po niya sa mga prophets. And once na nasalubong po niya yung mga prophets, ay bibigyan po siya ng i-enable po siya na mag-prophesy. Ayun, nangyari nga po yon. At ang sabi nga po dito, bago po nangyari yon, kasi the Spirit of God rushed upon him, no? So, yan po yung isa sa mga palatandaan, no? Now, minsan tinatanong ko po, no, sabi nga po kasi dito, bakit kinakailangan itong palatandaan na ito? Well, probably kasi si Saul, sabi ko nga po kanina, isang ordinaryong lalaki lang po siya. And maybe, mamaya titingnan din po natin if we have time, kasi medyo maaring baka hindi maniwala or hindi makapaniwala si Saul na ako na ba talaga ang pinili ng Diyos para mamuno or maging hari ng bayang Israel?
So may tanong din po dito, no? Sino nga po ba talaga ang humirang o pumili kay Saul? Pinili po ba siya ng mga tao? Or mismong ang Diyos ang humirang or pumili sa kanya? Well, may heramin lang po din ako isang verse, no? A-advance natin ng konti. Gusto ko pong heramin yun sa 1 Samuel chapter 12, no? At yung 1 Samuel chapter 12, verse 13 po, no? Ang background po actually nito is yung farewell speech address po ni Samuel sa mga tao po, no? Pero gusto kong heramin yung 1 Samuel chapter 12 verse 13. Now, ang sabi po dito, "And now behold the king whom you have chosen." So, pagtatagalugin po natin ito, no? Kinakausap po ni Prophet Samuel yung mga tao. Kung sa Tagalog, ang translation po nito, "Ngayon nga'y masdan ninyo ang hari na inyong pinili." So, sino po ang pumili kay Saul bilang hari? Ito nga po bang mga tao? Pero, nais ko pong tingnan nyo yung karugtong, no, sa ating verse. Sabi po dito, ang ibig lang po talagang sabihin niya, "And now behold, the king whom you have chosen, for whom you have asked." So, ang ibig lang pong sabihin dito, ang talagang humingi ng hari ay yung mga tao. Pero tingnan niyo po yung karugtong. Sabi po nung karugtong, "Behold, the Lord has set a king over you." So, yung mga tao po, yung talagang humingi ng hari. Pero makikita po natin dito, ang binabanggit po talaga ni Prophet Samuel, at tingnan ninyo, nilagyan kayo ng Panginoon sa inyo ng isang hari. Now, gusto ko po ulit hiramin, no, nung 1 Samuel chapter 10 verse 1, no. So, yun po yung pinakauna kanina po natin na verse, and yung binubuhusan po siya ng langis ni Samuel. Now, sabi po dito, hiramin ko po ulit, no, yung 1 Samuel chapter 10 verse 1 para mas maliwanag po. Ang sabi po, "Then Samuel took a flask of oil and poured it on his head and kissed him and said," no? Ito po yung gusto kong sabihin, "Has not the Lord anointed you to be prince over His people, Israel?" So, napag-usapan po natin yung prince, no? Ibig lang po sabihin yan, maging pinuno ng Israel, no? Pero maliwanag po dito sa ating mga talata na ang Diyos ang siyang humirang kay Saul para maging hari ng Israel. No wonder, nung pinagbubulay-bulayan ko din po to, ay naalala po natin, no? Naalala ko po si Haring David, no? O si David, no? And i-advance ko lang po ng konti. So, di ba po, no? There was a time na inalis na po kay Saul yung pagiging hari. And si Prophet Samuel, inanoint po niya si King David para maging hari. And maraming pagkakataon ay gusto po ni Saul na ipapatay po si David, no? Pero meron pong dalawang instance na nagkaroon ng pagkakataon si King David, no, si David, no, na patayin si Saul, no. At gusto ko pong hiramin po yung yung story na yon, no. So ang una po ay makita po natin ito sa 1 Samuel chapter 24 verses 1 to 5, no, at pababa po, no. So nais ko lang pong basahin po ito. Sabi po kasi dito, "Nang magbalik si Saul mula sa pagtugi sa mga Filisteo, may nagsabi sa kanyang si David ay nasa ilang ng Engedi. Kaya pumili siya ng 3,000 Israelita." So marami-rami po yun, no? "At isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon, sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, 'Ito na marahil ang katuparan ng salita ni Yahweh na ibibigay ko sa iyo ang iyong mga kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo.' Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul." Pero sabi po dito sa verse 5, no, 1 Samuel chapter 24 verse 5, no, unang Samuel. Ang sabi po sa verse 5, "Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi, pagkat para na niyang nilapastangan ang hari.
At dito po sa verse 6, no, hiramin ko po yung English translation, no, yung 1 Samuel chapter 24 verse 6 dun po sa karugtong. Ang sabi po dito, he said to his men, "The Lord forbid that I should do this thing to my Lord." Pero paano po dinescribe ni David si Saul? Ang sabi po niya dito, "The Lord's anointed, and put out my hand against him, saying he is the Lord's anointed." So sa dalawang pagkakataon po, no, binabanggit ni King David at maliwanag po kay David, no, kahit sinabi parang actually siya na po yung binuhusan ng langis ni Samuel, pero maliwanag po sa kanya hindi. Inanoint din ito ng Panginoon, no? So anointed siya ng Panginoon, no? Kaya sabi po niya sa kanyang mga tauhan, kasi sabi ng mga tauhan niya, ito na siguro yung pagkakataon na ipaghihigang kritikan ng Diyos. So ayan, andyan yung kaaway mo, pwede may chance ka nang patayin siya. Pero ang sabi po ni David, no, ni Haring David sa kanyang mga tauhan, huwag nawang itulot ni Yahweh na lapastanganan ko ang hari na kanyang hinirang, huwag ipaintulot ng Panginoon na ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon na binuhusan ng langis, no, ng Panginoon, no. At na aking saktan siya sa aking kamay, gayon siya ay binuhusan ng langis ng Panginoon, no. So sa ibang translation, hindi lang basta hinirang, kundi sabi, inanoint talaga po, no, binuhusan ng langis ng Panginoon. And then yung pangalawang pagkakataon, no, dito naman po tayo sa 1 Samuel 26 verses 1 to 8, no. Now, gusto ko mong basahin, no, yung itong unang Samuel chapter 26 verses 1 to 8. Now, sabi po dito, lumakad si Saul kasama ang 3,000 piling kawal na Israelita. So again, 3,000 po ulit yung kanyang kasama upang hulihin si David, no. Sila'y humimpil sa tabing daan sa may kaburulan ng Hakila. Kinagabihan, verse 7, lihim na pinasok ni David at ni Abisai ang kampo ni Saul, dinatnan nila itong tulog na tulog. Now, ang mas matindi po dito sa pangalawang pagkakataon, kasi ang sabi po dito, at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo, no? Yung 3,000, kung yung una sa pagkakataon ay nasa kuweba, no? Maybe naka-isolate po si King Saul at ilan lang po yung mga tauhan niya, nakasurround sa kanya. Pero dito po, no, kasama po yung buong hukbo, nakapaligid po kay Haring Saul, no? Kasama po si Abner, no? At ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. And then, sabi po ni Abisai kay David, no? Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa kamay mo ang iyong mga kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailanganin ulitin. Pero again, sa pangalawang pagkakataon, ano po ulit ang sagot ni David? Now, gusto ko pong tingnan natin sa English translation po ulit, no? Kasi tinitingnan po natin yung word na the Lord's anointed. Now, sabi po dito sa 1 Samuel chapter 26 verse 29. But David said to Abishai, "Do not destroy him, for who can put out his hand against the Lord's anointed?" No? So nabasa po natin ulit, no, ang pagkilala po ni David, ni King David kay King Saul, hindi, inanoint pa rin niya ng Panginoon, you know? The Lord's anointed and be guiltless. Sa Tagalog translation po, sabi po dito, ngunit sinabi ni David kay Abisai, huwag mo siyang patayin, sapagkat sinong maglalapat ng kanyang kamay na hindi magkakasala laban sa binuhusan ng langis ng Panginoon. And sabi po niya dito sa verse 10, and David said, as the Lord lives, the Lord will strike him, or his day will come to die, and he will go down into battle and perish, no? And sabi nga po dito, buhay ang Panginoon ang papatay sa kanya, o darating ang kanyang araw upang mamatay siya, o siya'y lulusong sa labanan at mapapahamak. So parang sinasabi po ni King David sa kanya, kay Abishai, since inanoint siya ng Panginoon, ang Panginoon ang bahala sa kanya, no, kung paano siyang mamamatay, whether sa labanan or whether sa isang karamdaman, no. So yung darating ang kanyang araw para siya mamatay, pero ang Panginoon ang bahala sa kanya, no. Hindi ko siya pwedeng pagbuhatan ng kamay. And sabi po dito sa verse 11 sa karugtong, inulit po ni Haring David, sabi po niya,
the Lord forbid that I should put out my hand against the Lord's anointed, no? So ang sabi na lang po niya, but take now the spear that is at his head and the jar of water and let us go, no? So, maliwanag po kay Haring David, no? Na talagang si Saul po is the Lord's anointed, no? And dun po sa pinag-aaralan po natin kanina, no? Kasi umpisa pa lang po yun, nung pagkakabuhos po ng langis ni Samuel kay King Saul. So, probably, kaya po nagkaroon ng ganung mga palatandaan ay kasi maaring pwedeng magduda si Saul sa kanyang sarili na ako na nga ba talaga ang pinili ng Diyos para mamuno sa buong bansang Israel, no? And sa next Sunday School, ating pong pagpapatuloy. Pero nakita na po natin yung words, no? Or yung phrase that the Spirit of the Lord rushed upon Saul, no? Nung sabi po ni Samuel na kapag dumating o nakita mo itong tatlong tao na nakasalubong mo, then the Spirit of the Lord will rush upon you. And nung nangyari nga po yun, inulit po ng Bible na talagang nangyari nga po kay Saul na the Spirit of the Lord rushed upon him, no? Para po i-equip siya, para po i-empower siya. So itutuloy po natin next Sunday ang ating pag-aaral po patungkol po dito, no? Kaya tayo po muna ay magwakas sa panalangin. Amang Diyos, salamat po ulit sa umagang ito sa aming pag-aaral. Salamat po Panginoon dahil nakita po namin sa buhay po ni Samson and sa buhay din po ni Saul, na nakita din po natin yung phrase na the Spirit of the Lord rushed upon him. Kaya po later on nakagawa po sila ng mga dakila at kamanghamanghang mga bagay. At salamat din po Panginoon dahil sa panahon po namin ngayon ay nasa amin ang Holy Spirit, naninirahan po sa amin. Kung kaya't ang Holy Spirit din po ang patuloy na nag-empower at nag-equip po sa bawat mananampalataya. Salamat po Panginoon at patuloy mo po kaming samahan sa mga natitirang oras at ang lahat na ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.